At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin. At ito, spoiler tayo ng chapter 1065. So kahapon ay lumabas na nga to, pero ngayon ay may mga naidagdag lang na konting info. Pero warning, dun sa mga naidagdag na detailed, particularly sa laban na naganap dito, ay sinasabing hindi yan 100% na confirm. But anyways, ay tignan pa rin nga natin yan at review natin itong nangyari sa spoiler na to. Pero ayan, bago tayo magsimula, ay kung bago ka pa lang din sa channel natin, ay huwag mo kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yan lang naman, at ulit guys, ay maraming salamat sa paghihintay. So huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. So simulan nga natin yan sa appearance ng tatlong Dr. Vegapunk at unahin natin dyan, etong si York. So etong si York, siya yung tinagurian na gluton na Dr. Vegapunk. So sa lahat ng Dr. Vegapunk, siya yung pinakamalakas kumain. At yung sa pagdating naman sa itsura nito ni York ay sinasabi na katulad niya yung itsura ni Lilith. So itong si York, babae siya at yung figure ni Lilith, ganyan din yung figure nito ni York. Yun nga lang, ang pinagkaiba nila, etong si York, mahaba buhok, long hair siya at may freckle sa mukha, ganyan. At pati yung suit na jacket ni Lilith, ganyan din yung suit na jacket nito ni York. Yun nga lang, yung kay York, kulay puti yung jacket niya. At so ayan, yung sa pagdating dito, sa description na itsura ni York, at ang isunod naman natin dyan ay etong si Dr. Vegapunk Pythagoras. So yung sa pagdating naman sa itsura nito ni Pythagoras ay eto yan, yung literal na itsura ni Robocon galing dun sa Gunbear na palabas. So hindi ko alam kung alam nyo yung Gunbear na palabas, pero eto nga yung itsura ni Pythagoras ay eto si Robocon. So yung sinasabi dito na etong itsura ni Pythagoras ay parang tribute yan dito kay Robocon. So kaya ganyan yung itsura niya. Pero yung ginawa ni Oda dito, mas inelaborate niya pa etong detailed pagdating sa itsura ni Pythagoras o ni Robocon. But anyways, ayan nga yung sa pagdating naman sa description na itsura ni Pythagoras, at ang isunod naman natin dyan ay etong si Dr. Vegapunk Edison naman. So yung pagdating dito kay Edison, wala akong maipakita sa inyo na accurate na itsura niyan, pasensya na. Pero ang description dito ni Dr. Vegapunk Edison ay yung suit na ginagamit o suot neto ni Atlas, ganyan din yung suit na suot nga neto ni Edison. At yung itsura nga neto ni Edison, isang robot siya na maliit, tapos yung ulo niya ay parang katulad sa rugby ball, parang oval, ganyan. At meron ding maliit na propeller etong si Edison dyan sa may likuran niya, at yun yung ginagamit niya para makalipad naman siya. At so ayan yung itsura neto ni Dr. Vegapunk Edison. So basically, etong dalawa, si Edison at saka etong si Pythagoras, mga literal na robot yan. At etong si York lang sa kanilang tatlo yung may human body. At so pagkatapos nito ay talo naman yan dito na sa side nila Sanji o sa grupo ni Sanji, dahil dito naman ay bigla nga silang inatake nito ng isang Seraphim na Jinbei. So yes guys, may isang Seraphim na Jinbei na nga rin, at dito ay sinubukang atakihin niya ni Nami, pati na rin neto ni Frankie, ni Usopp at saka nga ni Robin. Pero yun nga lang, hindi tinablan ng pag-atake etong si Jinbei. So hindi umubra yung pag-atake ng apat na to. So katulad dun sa ibang mga Seraphim, ganun rin etong Seraphim na Jinbei na to, makunat din siya. Pero pagkatapos dyan ay makikita nga na etong si Sanji, inatake rin etong si Seraphim na Jinbei, sinipa niya yan. Pero hindi rin tumalab, di rin umubra etong pag-atake ni Sanji. At ang sabi pa nga rito na na-dislocate pa etong katawan ni Sanji dyan. So yung atake kasi na ginawa ni Sanji base rito ay isang normal kick lang. So walang mga apoy ganyan. So kaya baka hindi tinablan itong Seraphim na Jinbei na to. Pero yun, not sure kung ganito nga yung pagkakadislocate ng katawan ni Sanji nung parang sa nangyari dun sa laban niya ni Queen. At so going back ay aatakihin na nga ng Seraphim na Jinbei na to itong si Sanji. Pero dito na nga dumating itong tatlong Dr. Vegapunk na to. So itong si Pythagoras, si Edison at saka itong si York, dumating sila para iligtas naman itong si Sanji laban dito sa Seraphim nga na Jinbei na to. So medyo kagulo na dito sa side nila Sanji. Pero eto guys, yung sinasabi ko kanina, yung
yung pagdating sa detailed na nangyari sa laban nila Sanji at saka ng Seraphim na Jinbei na to ay hindi pa yan 100% na confirmed. Pero confirmed na talagang naglaban dyan etong sila Sanji at saka etong Seraphim na Jinbei. So kaya sure na yan, may Seraphim na Jinbei na lumabas at inatake etong grupo nila Sanji. But then ay pagkatapos niyan ay talo naman dito sa may side na ni Dr. Vegapunk. Dahil dito naman ay sinasabi na etong si Dr. Vegapunk may alam siya pagdating sa Ancient Kingdom. At yung sa pagdating naman dito sa Egghead Island ay di ba sinasabi na etong Egghead Island yan yung Island of the Future yan yung tinaguriang Island of the Future. Pero sinasabi dito na itong Egghead Island hindi yan Island of the Future kundi Island of the Past nga raw yan. So bakit ganun? So ang sinasabi kasi rito na itong Egghead Island, yung technology na ginagamit niyan ay katulad sa technology na ginagamit ng Ancient Kingdom. Pero ang dagdag pa nga nila dito na hindi talaga nila alam kung ano yung nangyari, yung buong nangyari sa history ng Ancient Kingdom at saka nung Void Century. Pero sinasabi rito na parang mas less pa nga itong technology ng Egghead Island kumpara sa technology na ginagamit ng Ancient Kingdom. So matindi pala talaga itong Ancient Kingdom na tinatawag na to kasi nga ancient na sila pero mas advanced pa ng di hamak yung technology yung ginagamit nila kumpara dito sa Egghead Island na to na tinuguran ang Island of the Future. So ayan, medyo inuunti-unti na tayo ni Oda. Pinapapayawan na tayo patungkol dyan sa Ancient Kingdom kung ano ba yan. At so dahil dyan ay sa tingin ko ay malapit na rin ma-reveal itong origin naman ng mga Devil Fruit na to. So kung matatandaan nyo nga ay diba sabi nga ni Oda na sa paglabas neto ni Dr. Vegapunk ay dyan na magsisimula na ma-reveal itong origin nga o pinagmulan ng mga Devil Fruit na to. So seemingly itong si Dr. Vegapunk parang na-discover niya na yung pinagmulan o kung saan nga galing itong mga Devil Fruit na to, pati na rin kung anong purpose ng mga Devil Fruit na to, bakit yan nag-i-exist ganyan. So syempre baka lang naman yan, hintay-hintay pa rin tayo sa mga i-reveal nga neto ni Dr. Vegapunk. But then ay pagkatapos nga dito sa side ni Dr. Vegapunk at saka ng Ancient Kingdom na to ay sinasabi na sa bandang huli na etong sila Luffy ay makakita nga rin daw sila ng Ancient Robot naman. So medyo nagiging mecha na tayo ng konti dito sa One Piece natin. So kasi nga nandito tayo sa arc ni Dr. Vegapunk. So expect na natin yan na marami tayong makikita na more on dyan sa mga robot-robot at saka sa mga inventions pa nito nila Dr. Vegapunk. But then, ay maliban pa dyan, ay eto ngang pag-uusap ni Shaka at saka ng Dragon ay magtutuloy pa rin dito sa chapter 1065 at sinasabi nga rito na malalaman na natin kung ano nga yung pinag-uusapan pa ng dalawa na to. At so ayan, yung tignan natin, yung abangan natin kung ano pa yung pag-uusapan nito ni Shaka at saka ni Dragon. Pero talagang magkakilala sila no, ni Dragon. So di natin alam kung paano pa nangyari yan. But anyways, ay after nga nito, is yan guys, hanggang dito lang itong spoiler natin ito. So ayan, ay kapag meron ng bagong update patungkol dito sa chapter 1065 ay i-update ko na lang kayo kagad. At yun pala guys, sa mga hindi pa nakakaalam ng second channel natin ay doon ko po ginagawa itong manga series natin. So kaya yan, kung trip nyo yung mga manga ganyan ay pakisilip na lang itong si second channel natin at kung matripan nyo ay pakisubscribe na lang din siya. So ngayon, ang ginagawa ko doon ay itong si Hunter x Hunter at saka itong si Bleach 1000 Year Blood War naman. At so yan, para nga sa may mga trip sa inyo na manga series ay iiwan ko lang yung link nyan dyan sa may comment section natin. Pakisilip na lang, pakicheck na lang yan guys. So ulit, ay maraming salamat nga sa inyo. Sa laging mag-ingat, God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.